No, mahaba-haba na rin po ang nilakbay natin. Tama po. Halos 1/4 of a century. Ano po? No, sangkaapat na millennium. Ano po? So, next year ay 25 years na tayo. Imagine that silver wedding. Silver anniversary natin next year. No? So, 24th year, not quite. Hindi pa masyado. Pa 1 year na lang. Ganun pa man, ay nagdidiwang tayo sa Panginoon. Imagine that. Tingnan nga ninyo yung mga katabi. Kilala po ba ninyo yan? Yes. Kilala po ninyo o hindi? Kayo po'y magbatian. Wala pong saysay. Nagdiriwang tayo. Hindi tayo magkakilala. Ano po? Okay. Sige, mamaya na natin papakilala isa-isa yung mga pangkat na yan ng mga kapatiran. Ano po? So, nagpupuri tayo sa Panginoon sa kanyang kabutihan. Okay. Paano ba ako magsisimula? Ano? Natutuwa po ako. Kita ko yung mga mukha natin na pinagsama-sama ng Panginoon. No? Magkakaugnay tayo at tayo'y nandito. Nagdiriwang tayo sa kabutihan ng Panginoon. Okay po. So, dapat maiksi lang po ang mensahe ko kasi meron pa po tayong gagawin na iba mamaya. Ano po? So, sikapin po natin sa mga nag-aaral ng hermeneutics dyan, how to lead Bible study, dapat hindi lumampas ng 30 minutes, Pastor. Ano? Pwede niyo akong timingan. Kunin niyo yung ating outline, ha? Sige. So, happy anniversary ulit sa ating lahat. Natutuwa po ako. Wala po akong pagsiglan ng katuwaan sapagkat sa nakalipas na 25 years, no po, ang ilan po sa atin dito na ngayon ay mga leaders ng ating iglesia at mga pastor na, sila po ay mga 7 years old, 7, 8, 9, 10, at ngayon po, 25 years na tayo, 24 years na tayo, pero nandyan na sila. Sila na ang unti-unting humahawak ng ng baton, passing the baton. Yan. At yan ay ibinibigay talaga ng Panginoon sa atin para ipasa sa susunod na generation. Ano po? Okay po. So, ang atin pong paksa ngayon ay may kinalaman po sa sa paggising sa buhay spiritual. Ano po? Rising from being asleep, no? Pagbangon mula sa pagkakatulog. Ano po? Yan po ating paksa ngayong umaga. Ano po? Ngayon, sisimulan ko po ang ating mensahe sa mga pananalitang ito ni San Juan. Ang sabi po niya, "This world lies in the power of the evil one." Ang mundong ito ay nahihimlay sa kamay at sa kapangyarihan ng masama. Ibig sabihin, kadilimang espiritual. Alam po ninyo, nung unang nilikha ng Diyos o nung unang ang Diyos ay lumikha, ang una po sa isa sa mga una niyang nilikha ay nilikha niya ang liwanag. He created light at ang sabi, "Let there be light," and there was. Nagkaroon ng liwanag at nagsimula pang lumikha ang Diyos ng iba't iba pang mga creation. So tayo po ay nabubuhay sa mga huling araw. Naniniwala po ba kayo? We are living in the last days. At ang mga huling araw na ito ay napaka-critical. Harvest time, sowing time, harvest time. Yeah. Multiplying the harvest, yan po ay nasa huling panahon po tayo. Sapagkat naniniwala po ako na kung meron man pong palatandaan na si Jesus ay paparating, ngayon po kitang-kita na po natin ng maliwanag sa ating mga mata na malapit na pong dumating ang Panginoon. Kaya po sa tingin ko, ito ang ating napapanahong paksa. Ano po? Ano po? Mga huling araw. Pero bago po yun, ay tayo po ay manalangin sandali. Tayo po ay manahimik at atin pong ituon sa Panginoon ang ating pag-aaral ngayong umaga. Ama naming Diyos na makapangyarihan, maibigin. Panginoong Kristo, ikaw po ang pundasyon at kinatatatagan ng aming iglesia. Kung meron man, Panginoon, dahilan na nagtagal ang church na ito at ang mga kaugnay na mga iglesia, ito po ay dahil sa ikaw, Panginoon, ang aming kinasasaligan. Wala nang iba pa, Panginoon, sapagkat ikaw mismo nagsabi, "Upon this rock, upon this truth, that Jesus is the God, is the Savior and the Lord." Sa ibabaw ng katotohanan ito ay tatayo mo po ang iyong iglesia.
At nandito kami nakatayo sa katotohanan ng Ikaw po, Panginoong Sokristo, ang aming batong panulok, ang batong kinatatayuan ng iglesyang ito at ng pananampalataya ng bawat isa. Pinupuri ka namin, Panginoon, at kami po'y nagagalak at tinataas po namin na nag-iisang pangalan, ang pangalan ng aming Panginoong Sokristo. Ngayon pong umaga, Panginoon, dakilain mo po ang iyong sarili. Give honor to your name, Father God, in the name of Jesus. Niling po namin ang basbas mo sa aming lahat. Ito po ang aming panalangin, Panginoon. Maunawaan namin ang iyong mga salita. Holy Spirit, patuloy po kayong kumilos sa aming puso at sa amin pong mga pakikinig. At sa buhay namin ay patuloy na makita ang lubusang pagbabago tungo sa kabanalan at makapamuhay kami bilang ilaw ng mundong ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Bagong Tipan, aklat po ng Epeso. Aklat po ng Epeso, Kabanatang 5, talatang 13 po hanggang 18. The Ephesus, the book to Ephesians chapter 5, verses 13 po hanggang 18. Okay po? Siguro, meron po ba tayo dyan? So, Ephesians chapter 5, verses 13 po hanggang 18. Kung meron po kayong mga Biblia o meron tayong dito sa e-Bible natin, tayo po lahat ay magsitayo para po sa ating pagbasa at paggalang sa salita ng Panginoon. The book of Ephesians chapter 5, verses 13 po hanggang 18. 5:13 hanggang 18. Okay po, sige. So sa inyong mga hawak na Biblia lamang po, salitan po tayo ng pagbasa, mula 13. Ako po ang mauna. Nandiyan na po ba kayo? So we can follow? Okay? Sige po, ako ang babasang una. Ang lahat ng nalalantad sa kaliwanag ay nakakilala o nakikilala kung ano talaga ang mga iyon. Kayo po? Talatang 15. Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayong mamumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Kayo po? Huwag kayong maging hangal. Sa halip, unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Sabay-sabay po tayo sa talatang 18. Huwag kayong maglalasing sapagkat sisirain lamang niyan ang inyong buhay. Sa halip ay dapat kayong mapuspos ng banal na Espiritu. Amen. Tayo pong lahat ay makakaupo na. Salamat po sa Panginoon na malaya po nating nababasa at atin pong napapag-usapan at atin pong pinapag-aralan. So, dito po ay may binanggit po dalawang bagay, kadiliman at saka ilaw na po. Ilaw at kadiliman. At alam po natin na ito ay isang talinghagang pananalita na inilalarawan. Ang ilaw bilang si Kristo at ang mga mananampalataya. At ang dilim naman ay ang kasalanan na bumabalot sa mundong ito sa ilalim ng anino ng kaaway na si Satanas, 10 po ng kanyang mga kampon. So ang tanong ko po ngayong umaga na sasagutin po natin sa ating mensahe ngayon ay, tayo po bilang mga mananampalataya, paano po tayo mabubuhay sa mundong ito na balot ng dilim? Alamin po natin, ano po ba ang purpose ng ilaw? Yan. So mamaya po tatalakayin po natin yan. Ano po ba ang purpose ng ilaw? At yan po ang 3 punto natin ngayon at sikapin natin mabilis lang. So, paano po ba? Bakit ba tayo nag-iilaw? Tubong-tubo po ang Meralco. At na mukhang ang mga gumagawa po ng solar ay mukhang hindi makaaser sapagkat ang Meralco ay napakalakas. May liwanag daw ang buhay, pero madilim ang bulsa sapagkat laging taas lang ng taas ang ating mga metro sa kilometrahe. Ano po? So, ang purpose, isa po sa purpose ng ilaw, ayon po dito sa ating teksto ngayong umaga,
ay talatang 6 hanggang 13. Actually po, binasa lang natin yung talatang 13 po. Pero mula kung babasahin po natin yung talatang 6 hanggang talatang 13, doon po sa talatang 6, ang sabi po dito, isa sa mga purpose o layunin ng ilaw ay una, verse 6, ano pong sabi doon? Upang huwag kayong madaya. Yun ang isa sa mga purpose ng ilaw. Unang kabutihan o ng liwanag ng Panginoon o spiritual na kaliwanagan mula po sa Biblia. Upang huwag kayong madaya. Ikalawa, upang huwag kayong makibahagi sa gawa ng kadiliman. So ito ay isang babala. Ano po? Nagbibigay po ng babala ang salita ng Diyos patungkol po sa paano nga ba tayo mamuhay dito sa mundong ito na balot ng dilim. Ano po? Ikatlo, aralin natin paano nating mabigyan ng lugod ang Panginoon. Unahin po natin yung huwag kayong padaya. Yan. Ang pandaraya po, kadalasan ay ginagawa na parang totoo. No? Kapag po tayo ay may mga pera, tingnan po nating mabuti kung may serial number, may serial number. Pero tingnan mo kung may multo, walang multo. Ha? Peke yan. Yan. So, kailangan ng isang peke, kailangan magmukha siyang totoo para maging kapanipaniwala. Ang mundong ito ay nababalot ng mga bagay-bagay na akala mong totoo, pero sa totoo lang po, peke. Sabagat nandoon yung kapangyarihan ng kaaway upang dayain ang sangkatauhan. Ultimong mga Kristiyano ay pwede pong tangkain na dayain ng kaaway dahil po sa ang mga mananampalataya ay hindi gaanong nagbabantay. Napakahalaga po ng pagbabantay at pagmamasid upang wag po tayong maging biktima ng pandaraya. Ang pandaraya po ay dumadating sa atin sa iba't ibang paraan. Sa magitan ng tao sa paligid, sa magitan ng mga bagay na ating napapanood at napapakinggan, sa magitan ng mga kaibigan na nagbibigay sa atin ng impluensya. Yan. Pwedeng pumasok ang pandaraya doon. O kaya sa estilo ng pamumuhay ng mundo na gusto nating makigaya, ay dumadating din ang pandaraya. Pwedeng pumasok. Kaya ang sabi dito ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso, huwag kayong padaya. Ingat po kayo sa mga taong nagbibigay ng impluensya sa inyo. Babala po yon. Unang babala. Ikalawang utos, huwag kayong makibahagi sa gawa ng kadiliman. Yan. Ito po ay nababagay sa mga anak ng Diyos lamang sapagkat ito pong sulat sa Epeso ay sulat po ito ni Apostol San Pablo sa mga mananampalataya na katulad po natin na mga hintil. Mga tao na dati-rati ay sumasamba sa Diyos-Diyosan, punong-puno ng immorality at nabubuhay sa dilim, ngunit ngayong naging Christian na po sila, ito po ang sulat ni San Pablo, huwag kayong padaya sa dati ninyong pamumuhay. Ikalawa, huwag kayong makibahagi sa buhay na dati ay nandun kayo. At ngayon, dahil bago na kayo, hindi na kayo bahagi ng dilim. Kayo ay bahagi ng liwanag na kung saan pinaghaharian ng Panginoong Kristo. At ikatlong bilin dito, pag-aralan ninyo paano mabigyang lugod ang Diyos. Yan. Kung ikaw ay nagmamahal, o kaya may crush ka, wala kang gagawin kundi ang bigyan mo ng ligaya, ang nagpapaligaya sa iyo. Tama? Kadalasan, yung nagpapaligaya sa atin, wala naman siyang ginagawa. Pero ang ligaligaya natin kapag nakikita natin siya. Nakikita natin siya, wala siyang ginagawa, pero tayo na nagmamahal din sa Kanya, gusto natin siyang bigyan ng lugod. No po? Para mapansin tayo. Kadalasan. Pero ang sabi dito, ikaw at ako bilang mananampalataya ay binibigyan ng paalala ng salita ng Diyos, pag-aralan natin na bigyang lugod ang Diyos. Opo. Ang pagbibigay lugod pala sa Diyos ay napapag-aralan. Natututunan. Inaaral po ito, pinapractice, ipinapamuhay. Hanggang sa ikaw ay nasanay ka na upang isipin kung ano ang gusto ni Lord. Sabay-sabay nga po nating sabihin, ano ang gusto ni Lord? Yan. Kayo po ang sumagot niyan. Ano po ba ang gusto ni Lord sa buhay ko? Na po, hindi po yung gusto natin, kundi yung gusto ni Lord. Amen? Amen po? Hello? Yan. Hello? Sige po, Sige. So ito po yung mga purpose ng ilaw. Ang totoo, una, magbigay ng babala.
Ito pong tinalakay natin, huwag padaya, huwag makibahagi, aralin ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos. Kapag po hindi tayo nag-ingat at hindi natin pinakinggan ng babala, pwede pong mangyari sa atin itong ikalawang punto natin. Unti-unti, ano pong mangyayari sa atin? Manlalamig ka. Kayo po ba ay nakaranas na ng panlalamig sa inyong buhay espiritual? Sa inyong buhay kristyano? Nanlamig na po ba kayo? Kayo po ba ay na-discourage na? Matagal po ba kayong hindi nagsamba? Ano po? Napalayo po ba kayo? Normal po na karanasan yan ng lahat ng mananampalataya. Lahat tayo ay nakakaranas ng ups and downs ng ating buhay kristyano. Pero ang mahalaga po dito, sa ating panlalamig at pagkakatulog sa espiritual na buhay, hinihimok tayo na magbalik loob. Magbalik loob. Sabay-sabay nga po natin sabihin, magbalik loob. Yes, magbalik loob tayo sa Panginoon sapagkat doon lang natin matatagpuan ang kagalakan. Naghahanap po tayo ng kagalakan, naghahanap tayo ng yaman, ng kapayapaan. Hindi po natin matatagpuan yan kung saan-saan. Hanapin mo yan sa tao, mabibigo ka. Hanapin natin sa Panginoon at doon tayo makakasumpong ng kagalakan, ng muling pag-alab ng ating mga puso sa Panginoon. Kayo po ba ay nawala na yung init ng inyong paglilingkod? Dati, saya-saya nyo maglingkod kay Lord at mag-worship. Ano po? Pero dumating ang time na ikaw po ay nanlamig dahil sa mga bagay-bagay. Ikaw po ba ay madaling maapektuhan ng pangyayari? Yan. So ito ay isang paalala sa atin na mga mananampalataya. Yung dating ministry ba natin, iniwan na natin. Wala na po tayong gana. Ano po? Ito po ang nangyayari kapag tayo po ay nalalayo sa Panginoon at nalalapit sa mundo. Kapag po tayo nalalapit sa mundo, panigurado po ang mundo po malamig. Walang pagmamahal yan. Walang totoong malasakit yan. Ngayon, kung tayo mananampalataya at tayo nanlamig sa Panginoon, ano pong mangyayari sa atin? Unti-unti kang ma-at home sa mundong ito. Pero ang sabi po ng Biblia, tayo po sa mundong ito ay mga manlalakbay lang. Sojourners, aliens, tayo po ay nakikidaan lang. Nakikitira lang. Hindi po tayo talaga mamamayan ng mundong ito. Lagi po nating isipin na ikaw at ako bilang mga mananampalataya, meron po tayong totoong citizenship at yon ay ang kalangitan. We are citizens of heaven, although citizen tayo ng bansang Pilipinas. Pero kapag ikaw at ako, ang ating isip at ang ating mga damdamin ay hinubog na ng mundong ito, mapapansin po ninyo, manlalamig po kayo sa Panginoon. At ang inyong mga pananaw ay unti-unting nagiging kagaya na ng mundo, wala nang kaibahan sa mga pananaw at mga ginagawa ng hindi Kristiyano. Ito po ang nangyayari kapag tayo ay unti-unting nalalayo sa ilaw. Na at home ka na sa mundong ito, remember, we are just travelers, aliens sa buhay na ito. So ito po ang ikalawang part natin. Second purpose ng ilaw, talatang 13 at 14. Yan po sa ating binasa kanina. 13 and 14, sabi dito, ang lahat ng nalalantad sa liwanag ay nakikilala kung ano talaga ang mga yon. At nalalantad ang lahat dahil sa liwanag, kaya't sinasabi, gumising ka! Ikaw na natutulog, bumangon ka mula sa libingan at liliwanagan ka ni Kristo. So ito ang purpose ng ilaw dito, sabihin natin, ay upang gisingin ang natutulog. Tama po? Gisingin ang natutulog. Paano ba gigisingin ang matutulog? Alam po ninyo, kapag ang isang tao ay nahihimbing, tulog na tulog siya sa isang kwarto na kung saan patay ang ilaw, bigla mong sindihan ng ilaw, ano po magiging reaksyon niya? Tatlo ang maging posibleng reaksyon niya sa pagsisindi mo ng ilaw. Unang reaksyon, magugulat siya at magagalit siya sa iyo. Bakit mo sinindihan ng ilaw? Masakit sa mata. Yan ang unang reaksyon. At siya'y, iiwanan ka. Istorbo ka. Ikalawang reaksyon. Pwedeng magising siya at siya'y tumalikod doon sa pagsisindi ng ilaw at muli siyang magtatago sa dilim. Tatakpan niya ang kanyang mukha at ibabaon niya ang kanyang mga mata doon sa unan.
Kalawang reaksyon. Pag-iwas pa din, di ba? Ikatlo, sabi, pag binuksan mo ang switch, ang posibleng reaksyon ng tao ay gigising siya, babangon, at aalamin ang problema. Yun po ang inaasahan ng Panginoon na maging response natin sa sandaling tayo ay nalugmok sa kasalanan o napapunta sa dilim, at pansamantalang tayo nalayo sa Panginoon at nanlamig ang ating pananampalataya, ginigising tayo ng salita ng Diyos upang manumbalik sa Kanya at alamin talaga ano ba ang kailangan ko, Panginoon? What is it that I really need to do? Ito po ang senaryo sa verse 14. Gumising ka, ikaw na natutulog, at liliwanagan ka ni Kristo. Kadalasan ng gumigising sa atin, alam po ninyo kung ano? Salita ng Diyos. Pastor, hindi pa ako ginigising ni Lord. Kasi nga hindi po natin naririnig yung salita ng Diyos. Kailangan marinig po natin ang salita ng Diyos. Pastor, paano ko marinig ang salita ng Diyos? Hindi naman ako nakakadinig ng Bible study o ng worship. Yun na nga. Mahalaga talaga na kapag ikay nanlalamig, huwag kang lalayo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Sabagat yung salita ng Diyos, yun lamang ang magsisilbing ilaw upang ikaw ay liwanagan, magsisilbing panpalakas ng buhay espiritual sapagkat pagkain nito ng ating kaluluwa, at ito rin ang magsisilbing panggising sa iyo at saka sa akin. Kaya okay lang po na may gumigising sa atin, may nagyuyugyug sa atin, may mga kapatid na tumatapik sa atin at iniengganyo tayo. Normal po yon. Paraan po ng Diyos yon upang tayo ay himukin na bumalik sa Kanya. Amen po ba? Amen po? Gisingin ang natutulog, yun po ang gusto ng Panginoon. At ang gustong reaksyon ng Panginoon sa atin ay gumising tayo, tumayo, at manumbalik sa ilaw. Amen po? Galit ba kayo sa pastor kapag ang pastor ay binibenga ang kasalanan? Alam po ninyo, sa lumang tipan, kapag po nangaral ang mga propeta, alam po ninyo, pinapatamaan talaga niya ang mga tao. Talagang sasabihin niya, alam po ninyo, si Propeta Elias, ang sabi niya doon kay Haring Akab, ikaw Haring Akab, ang nagbibigay ng gulo sa buong Israel. O, di ba? Ikaw ang ahas dito. Matindi yun, ang mga propeta noon. Pero sa panahon natin ngayon, marami mga preacher, natatakot po sila na mag-preach. Takot sila. Bakit po? Takot po sila na iwanan ng membro. Alam po ninyo, ang purpose ng salita ng Diyos, talaga pong ituro, liwanagan ang nadidimlang pag-iisip. Tama po? At patamaan ang dapat patamaan. Pero ako naman, di naman ako nagpapatama. Natatalakay lang talaga siya. Amen po ba? Amen po? Walang tampuhan dyan, ha? Si pastor, pinapatamaan na naman ako. Hindi po. Nadaanan ko rin yan. Nadaanan niya ng lahat, kaya wag ho kayong wag natin personalin. Sabagat yan talaga ang karanasan ng lahat. No po? Kaya wag po nating wag tayong maging balat sibuyas sapagkat yan talaga. Di kung natamaan ka, praise God, nagising ka, medyo naliwanagan ka. Yun po ang tamang reaksyon ng isang totoong Christian. Totoong manampalataya, tama ang reaksyon. Tama po? So yun yung senaryo sa verse 14. Hinigising tayo mula sa ating espiritual na pagkakatulog ng mga salita ng Diyos. Amen po? Salita po ng Diyos. Kaya po, wag po nating hiwalay ang ating sarili sa pakikinig ng salita ng Diyos. Humiwalay ka sa pakikinig, wag kang makinig, wag kang mag-devotion, ano pong mangyayari sa'yo? Manlalamig ka. Sabay-sabay nga sabihin, manlalamig. Yan ba ikaw? Ikaw ba yan? Sa amin sa Pasita, binibigyan kami ni Brother Eric ng gano'n, no? Mga kapatid, isubmit na ninyo ang inyong devotional logbook. Yung card para sa log ng Bible reading, tsaka yung daily devotion. Kayo dyan, sa Bayanan ba meron? Sa Green Heights. Pastor Noel, doon sa Victoria, meron ba tayong devotional guide dyan? Kailangan natin yon dito sa main. Amen ba doon, Pastor? Yes! Dapat. Sapagkat yun ang tanging paraan para tayo mabigyan ng liwanag. Patuloy na nasa piling ng Panginoon. Lumalakas. Gusto natin ng pagpapala, wala kang makukuha ang pagpapala sa iba kapag malayo ka sa ilaw. Kapag malayo sa ilaw, malayo sa Panginoon. Pag malayo sa Panginoon, lumalayo ka sa grasya. Tama po? Nagtampo ka sa Panginoon, nagtampo ka sa kanin.
Para ka nagtampo sa kanin kapag nagtampo ka at lumalayo ka sa Panginoon. So, ginigising tayo ng Panginoon sa magitan ng Kanyang salita. Hinahamon tayo ng salita ng Diyos. So, meron po akong tanong sa inyo. Tinanong ko po ito sa ilan sa mga kabataan natin. Ang sabi ko, kapatid, pakinggan nyo to ha, para to sa inyo. Tinatanong ko rin to sa sarili ko. Pastor na ako't lahat, matagal na tayo sa Bible school, matagal na rin tayo nagpapastor, pero lagi ko pong itinatanong to sa sarili ko at dapat itanong din natin sa sarili natin. Ano ba ang mga gawa ng dilim na nasa buhay ko na dapat kong i-let go? Ano ba yung ginagawa ko na hindi ko dapat gawin na dapat ko nang bitawan? Okay. Ano? Sagutin natin sa Diyos yan. Dapat wala tayong hawak-hawak na pumipigil sa ating paglago. Ano ba yan? Boyfriend ba yan na hindi naman Christian? Girlfriend ba yan? Na wala namang katakot-takot kay Lord at hindi niya kilala ang Diyos mo? Ha? Yan ba isang bagay na pumipigil sa iyo sa mga pagpapala ng Diyos na hindi mo mabitaw-bitawan? Nakwento ko na ba sa inyo paano maghuli ng unggoy? Sino pa nakarinig ng how to catch a monkey? How to catch a monkey. Ito. Meron pong mga hunter doon sa isang kabundukan. Napakadaming monkey doon. At ang paborito ng mga monkey ay ang i-hunting ang isang pugad at kunin ng itlog. So gusto nilang ubusin lahat ng monkey doon sa bukid na yon kasi dumadami sila. Ay may poultry doon. So anong ginawa nila? Inisipan ng mga taga doon kung paano nilang malilipol at mahuli lahat ng monkey. Nakaisip sila. Gusto nila ng itlog? Sige, itlog. Yan. Pero paano nila paano nila gagamitin yung itlog para mahuli ang monkey? So anong ginawa nila? Kumuha sila ng maraming nyog. Nyog, ha? Nyog, buong nyog. Tapos binutasan nila. Binutasan si nyog, tapos nilagyan ng butas na kayang-kaya yung isuot ng monkey ang kanyang kamay. And then, may itlog sa loob. Okay. Eto na. So, inilagay na nila doon sa mga daanan tsaka sa mga ninanakawan nila ng itlog. So, nakaabang na ang mga pain. Sige, mga bitag. Okay na. Suguran na ang mga monkey. Walang tao kunyari, pero nakabantay na. So, yung akmang kukunin ng monkeys, ang itlog, siyempre isusuot nila yung kamay nila doon sa butas ng nyog. Tapos, siyempre, pag hinawakan mong itlog, iikom yung kamay mo. At paghatak mo ng gano'n, hindi mo na matatanggal. Mabigat ang nyog. Monkey, kakayanin ba niya? So, anong point po natin doon? Mentras hindi bibitawan ng monkey yung itlog, mahuhuli siya. Mahuhuli siya. At siya ay maabutan sapagkat mabigat ang dala niyang nyog. Kasi ayaw niyang bitawan ng itlog sa loob, nakaikom ang kanyang kamay. Ano pong ibig sabihin natin dito, yung sa ating spiritual translation? Ano mang bagay na hindi natin mabitawan, na ayaw ng Diyos, kadalasan niyan ay pabigat. Ikalawa, yan ay hadlang sa ating mga panalangin. Yan ay nagsisilbi at nagdadala ng sumpa sa atin at sa ating pamilya. Akala po natin sa sandaling sarap na ating makukuha mula dun sa itlog ng monkey na yon, akala lang natin, pero ito'y magdadala ng sangkatutaks na kahirapan. Ano ang isang bagay na dapat kong bitawan na hindi ko mabitaw-bitawan? Bitawan mo na. Bitawan mo na. Sabay-sabay nga po natin sabihin, bitawan ko na. Amen. Bitawan ko na. Sabihin po ninyo yan sa inyong mga sarili, kahit sa inyong pag-iisa, bitawan ko na. Sabagat ito ay nagbibigay ng hirap sa akin, nagiging curse ito, sapagkat hindi ito ang kalooban ng Diyos. Yan. Kayo po ang sumagot niyan. So, ang paggising at pagbangon para sa Panginoon ay isang magandang hakbang papalapit sa Diyos. Ang paggising dahil sa ilaw at sa paalala ng salita ng Diyos ay isang magandang hakbang. It's a bold step
para iwanan ang nakalipas ko at ayoko nang balikan, iwaksi yung mga bagay na yan at ang direksyon sa Panginoon. Walang mawawala sa iyo. Pag kayo po ay lumapit sa Panginoon at kayo ay naglingkod sa Panginoon, minahal ang Panginoon at hindi kayo binless ng Panginoon, ako ang sisihin nyo. Ako ang sisihin nyo. Magalit kayo sa akin, Pastor, sinungaling ka. Naglingkod ako kay Lord. Iniwan ko ang kasalanan pero hanggang ngayon walang blessing. Antayin mo lang. Antayin mo. At may blessing na nag-iintay dyan. Amen? Opo, di ba yun ang gusto natin, yung blessing? Yes. Sinong ayaw ng blessing? Gusto natin lahat yan. Sinong ayaw ng financial prosperity? Gusto ko yan. Di ba? Sinong ayaw maging malusog at malakas? Lahat may gusto. Ayaw natin magkasakit. Pero kapag yung kasalanan yan ay hindi natin binitawan, katulad ng monkey na hindi mabitaw-bitawan, dala-dala niya ang hirap at bigat. Let go. I-let go mo na yan. Sabagat walang buting idudulot yan sa iyo, sa ating mga mahal sa buhay. Ikatlong punto. Purpose ng ilaw. Talatang 15 hanggang 18 po, sabi dito. From verses 15 hanggang 18, sabi niya, kaya't mag-ingat kayo kung paano kayong namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Gamitin ninyo ng lubusan ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon. Ibig sabihin, samantalahin ang bawat pagkakataon. By every opportunity. Sabagat puno ng kasamaan ang kasalukuyang panahon. Huwag kayong maging hangal sa halip. Unawain ninyo ang kalooban ng Diyos. Huwag kayong magsipaglasing. Sa halip ay mapuspos kayo ng banal na Espiritu. Ang ikatlong purpose po ng ilaw ay upang tayo tanglawan papunta sa karunungan. Ilawan ng ating landas at tayo'y akayin doon sa landas ng karunungan. Ipaliwanag natin, Pastor, ano ba yung ibig sabihin ng landas papunta sa karunungan? Bago natin talakayin muna natin yung sinasabi na bakit kailangan ako maging matalino? Sapagkat ang araw ay masama. Yan muna ang reason natin. Dahil ang araw ay masama. Pastor naman, napaka-negative mo. Ang panahon natin ngayon ay bumubuti nga, di ba? Pabuti ng pabuti ang panahon ngayon. Kita mo, Pastor, dati-rati hindi mo makita yung mahal mo, pero doon lang, sa harap lang ng screen ng yung cellphone, makikita mo na siya. Di ba? Ang layo ng mahal mo sa buhay, pero nakakapag-communicate ka, hindi pa pabuti ng pabuti? Gumaganda ang panahon, gumagaang ang buhay sa panahon natin ngayon. Hindi ba maganda yan, Pastor? Pero ang sabi po ng Biblia, ang araw ay nagiging masama. Sapagkat sa panahon natin ngayon, masama ang mga araw. Agree po ba kayo sa amin, sa atin? Na ang mga araw ay masama sa panahon natin ngayon? Bakit po? Paano natin masasabi, Pastor, na ang araw natin ay sumasama? Sapagkat ang mga araw ay masama. Tanungin ko po kayo, saan po kayo nakakita na pinapalitan ang kasarian? Saan po? Kalawa, saan kayo nakakita na dun sa mga eskwelahan ng mga kindergarten, elementary, itinuturo ang gender na pwede kang mamili ng gender mo. At ang mga magulang, wala kayong say sa anak mo. Kung lalaki ang anak mo, wala kang say na sabihin sa kanya, lalaki siya. Kailangan hayaan mo siyang dumating sa punto ng ng pagpili na kaya niyang pumili. Gayong siya'y lalaki. Kung gusto niyang babae, ayan, babae na siya. Saan kayo nakakita ng ganyan na tinatanggalan ng karapatan ng mga magulang? Di ba? Ngayon lang. Saan kayo nakakita na ginawang batas ang pagpapakasal sa kapwa? Saan? Ngayon lang. Grabe po ang kasamaan ngayon. Kung kayo po ay sa social media, mapapansin po ninyo, hindi ho pabuti ang mundo gaya ng iniisip ng iba. Pasama ang mundo sa panahon po natin ngayon. Kapag wala po tayong lakas para po kontrahin ang mundong ito, unti-unti na po tayong manghihina at mapapatangay tayo sa agos ng mundong ito. Kailangan po natin ng tibay at tatag. Amen po?
Sabay-sabay po natin sabihin, tibay at tatag. Si Lord po yun. Ang tibay at tatag natin si Lord. Kapag wala tayong lakas, panigurado po, tatangayin tayo ng agos ng mundong ito. Kaya mang sabi, huwag kayong maging mangmang, kundi maging matalino. So, tanong po natin kanina, paano ba ako, pastor, maging matalino? Paano ba ako makalakad doon sa landas ng karunungan? Siyempre may ilaw. No po? We need the light, and the light is coming from the Bible, the Word of God. Anong sabi ni David? Your word is a light to my path and a lamp to my feet. Ang salita mo'y ilawan sa aking daan at liwanag sa aking landas. Yan po. Huwag niyong pakinggan yung mga kabarkada niyo, mga katropa niyo na ang sinasabi sa iyo, subukin mo ito, subukan mo yan. Huwag kang makinig dyan. Ang pakinggan mo yung salita ng Diyos, payo ng mga magulang niyo na nagmamahal sa iyo. Magulang lang ang pwedeng magmahal talaga sa iyo. Kayo ng mga kabataan, na po? Okay, magagalit sa akin. Mukha lang akong matapang, pero hindi po ako matapang. No, mukha ko lang kasi nga matanda na, no, di ba? So, pag nakikita niyo yung mga matatanda, huwag kayong tumingin sa mukha. Tingnan niyo ang wisdom ng matatanda. Tama ba? Amen? No, kabataan, taas ang kamay. Ano? Kabataan, taas ang kamay. O, sino pinakikinggan niyo? Magulang o tropa? Talaga, totoo ba yan? Maniwala. Dapat talaga magulang ang papakinggan. Ha? Huwag yung pakinggan yung tropa nyo. Sina-challenge ko mga anak ko sige, ikaw anak, sabi ko, kaya kitang ipaglaban kahit saan. Kung sukdo lang igapang ko ang sarili ko para ikaw, may bigay ko yung pangailangan mo, igagapang ko. Yung tropa mo, handa kang ipagtanggol hanggang kamatayan? Hindi. Hindi. Ang kaya lang niyan, makipagtawanan sa'yo, sabay-sabay kayong tatawa ng malakas, ang saya-saya nyo na. Yun lang. Pero ang binibigay ng magulang, buhay at kinabukasan. Yan ang tandaan ninyo. Ang ibibigay na salita ng Diyos ay buhay, liwanag at magandang kinabukasan. Kung tayo po ay susunod. Amen? Shout out sa maraming mga anak dyan. Kailangan natin silang akayin sa Panginoon. Amen? Yes. Nga pala dito, Pastor, ano bang kinalaman? Huwag kayong magsipaglasing ng alak sa halip mapuspos kayo ng banal na espiritu. Alam po ninyo, ang banal na espiritu po at saka ang alak, may pagkakapareho ba yan? Meron? Alak at banal na espiritu. Alak, pag uminom ka niyan, naranasan ko rin po yan Yan ang mga panahon ng kabataan namin. Di pa ako kami Christian noon. Aba, nakapagpapalakas pala ng loob yon. Nasasabi mo kung anong gusto mo sabihin. No? Nakakaharap ka sa mga taong dati-rati hindi mo makaharap at hindi mo masabi yung gusto mo. No? Kaya lang, medyo napapasuray tayo. No? Nahilo ka pero maliwanag ang isip mo. Pero pag nasobrahan, ayun na. Pagising mo, umaga na, nasa kalye ka. Hindi lahat ng natutulog nasa kama. Sabi ni Hatton, tulog siya kay Manny Pacquiao. So ano ang landas ng karunungan? Ano po ang landas ng karunungan? Ang sabi ng Book of Proverbs chapter 3 verses 4 and 5. Sa Diyos ka magtiwala, no? Trust in the Lord with all your heart and lean. Huwag kang umasa sa sarili mong kaunawaan. Sa lahat ng lakad mo, kilalanin mo ang Diyos at ituturo ka sa tamang landas. So, kaninong payo ang aking susundin? Siyempre, salita ng Diyos at saka ng mga magulang. Trust in the Lord. Fear the Lord. Because fear of the Lord is the beginning of wisdom. Yan po ang landas ng karunungan. Ano po? Kapag ginagabayan po tayo ng banal na espiritu, madali pong malaman kung ikaw at ako ay nawawala sa tamang landas. Ano po? Kapag po may Holy Spirit tayo, mararamdaman mo yan na ikaw ay napapalayo sa Panginoon. Pero pag wala kang Holy Spirit, chances are, hindi mo talaga maramdaman yan. Paano ka maakay sa tamang
landas kung ang banal na Espiritu ay wala sa buhay natin. Ano po? So, pag sinabi natin, gusto kong maging matalino, pastor, ano bang gagawin ko? Meron akong desisyon na gagawin. Ano pong gagawin ko? Itanong po ninyo ito sa inyong sarili. Una, tanungin mo si Lord, Lord, ito ba ang kalooban mo? Yan. Siya na ba, Lord? Ha? Baka kasi tayo lang ang may gusto nun at hindi si Lord. Dahil matindi nga ang damdamin eh. Ikalawa, Lord, ito bang gagawin ko lalo akong mapapalapit sa'yo? Ito po ang trabaho na gusto ko, Lord. Pero kapag sinunggaban ko ang trabahong ito, marami namang ibang options. Pag ito ang kinuha kong trabaho, Lord, ako ba'y mapapalapit sa'yo? O mapapalayo ako sa'yo? Ako ba, Panginoon, ay makakapag-worship pa sa'yo, makakapaglingkod sa'yo kapag ito ang ginawa ko, ang pinili ko? Mayroon kaming ilang kabataan dito dati, no? Pagka-graduate nila, sunggab kagad sa trabaho. Pag sunggab nila sa trabaho, kinain na sila ng trabaho nila. Hindi na sila nakapag-worship, hindi na sila nakapaglingkod kay Lord, at anong nangyari? Napariwara na po ang buhay nila. Why? Kasi hindi nila tinanong, Lord, ito ba ang kalooban mo para sa akin? Napakahalaga, mga kapatid, na ating tinatanong si Lord, Lord, ito na ba ang kalooban mo? Mahalaga ito. Pinagpe-pray. Hindi basta tira ng tira. Sapagkat maaring ang desisyon na gagawin natin ay maaring magpahamak sa atin at magdala sa ating pamilya sa kahirapan. Ikatlong tanong, ano ang sinasabi ng iyong matured Christian? Yan. Kapag gagawa po kayo ng isang desisyon, at medyo nalilito po kayo, marami kayong mga tanong-tanong, magtanong kayo sa mga matured Christians, sa mga elders, sa inyong pastor, sa inyong mentor. Huwag kayong basta sumisigi. Na po? Kasi ang inyong mga leaders sa iglesia, spiritual leaders, they are supposed to be spiritual leaders. And they are there to help and guide you. At akayin tayo sa tamang pagpapasya. So magtanong-tanong ka sapagkat iba din ang wisdom ng mga taong malapit sa Panginoon. Marami tayong plano sa buhay. Anong mga plano mo? Ha? Dito na tayo magwawakas. Anong plano mo? Kung ikaw ay natutulog sa spiritual, gumising ka. Gumising ka. Kung ang pag-ibig mo ay nanlamig, yung unang pag-ibig mo, yung first love mo kay Lord ay nanlamig, gumising ka. Ito ang sinasabi ng Panginoon sa ating lahat, gumising ka. Habang hinihintay natin ang pagdating ni Jesus, ang mundong ito, pasama ng pasama. Suriin po natin ating masarili. Ang buhay ko ba ay papalapit sa Panginoon? Papalayo? Gusto ko yung mga pangarap ko? Lumalamig ba ang aking unang pag-ibig kay Lord? Ikaw lang ang makakaalam niyan. Kaya ang pagdiriwang natin ng ika-24 na taon, halos 2.5 dekada. Malayo na ang nilakbay, pero sa ating paglalakbay, dumadating ang panahon na tayo'y nanghihina, lumalamig ang ating pag-ibig kay Lord. Sana ay manumbalik tayo. Yan po ang hamon ko sa sarili ko at sa lahat ng mga lingkod ni Lord at sa lahat ng mga kabataan, mga magulang, manumbalik po tayo sa Panginoon. At liliwanagan po tayo ng liwanag ng salita ng Diyos. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo, awitin po natin yung isang awit na hindi nakapokus sa ating sarili, kundi sa agenda ng Panginoon. Ano po ba ang agenda ng Panginoon? Ang agenda ng Panginoon, ako ay agenda ng Panginoon at gusto ng Panginoon na ako ay lumalakad ayon sa kanyang purpose ng Diyos. Ano bang misyon na dapat pinagtutuunan ko ng pansin? Yan po. Awitin po natin itong awit, the mission, na isa pong response sa pag-ibig ng Panginoon. Kung naranasan natin si Jesus, kailangan iparanas natin sa iba ang kanyang pag-ibig. At huwag po tayong maging makasarili. Mabuhay tayo sa liwanag
ng Panginoon. Awitin po natin ng may panalangin ito. Going out across the land in every nation, a call to those who swear allegiance to the cross of Christ, a call to true humility, to live our life responsibly, to deepen our devotion to the cross at any price. Let us then be sober, moving only in the Spirit, as aliens and strangers in a hostile foreign land. The message we're proclaiming is repentance and forgiveness, the offer of salvation to the dying race of men. To love the Lord our God is the heartbeat of our mission, the streams from which your service overflows. Across the street or around the world, the mission's still the same. Proclaim and live the truth in Jesus' name. As the candle is consumed by the passion of its flame,